tatalakayan po ako sa inyo. Isa pong napakahalagang bagay na pag-usapan. Ito ay patungkol doon sa sinabi ni Roy Tundag ng Seventh-day Adventist na ang Katoliko daw, ang Romano Katoliko daw, ang katuparan na sinasabi sa Daniel 2, Daniel 7, at Revelation 13. Yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Kaya ating pakinggan ang kanyang video. Nganong moingon man ko nga ang Romano Katoliko mao ang mapintas nga mananap o maoy nagdala sa 666. Kung magtuon mo Biblia may galekson labi na sa tagna inyong may balaan unsa gyud ang 666 unsa ang mapintas nga mananap o may balaan ninyo nga maudi ay ang Romano Katoliko may galang magisunan. Ngano man no? Talawar gud ninyo sinaryo may galekson ang pinadayag 13 bersikulo 4 ang yawa iyang gihatag ang iyang gahom ngadtos mapintas nga mananap. Yon, ang sinabi niya na ang Romano Katoliko daw ang katuparan sa sinasabi sa Biblia, kung mag-aaral daw kayo, na siyang may daladala ng number 666. Nganong moingon man ko nga ang Romano Katoliko mao ang mapintas nga mananap o maoy nagdala sa 666. Ang Romano Katoliko daw yon. At may binanggit siya dito na Revelation 13:4. Anong sinasabi sa Revelation 13:4? Sabi niya, ibinigay ng dragon ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Narito, sabi dito sa 13:4 ng Revelation, sinamba ng lahat ng tao ang dragon, sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. So dito, may binabanggit ko na dragon na nagbigay na kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sa talatang ito, dalawa ang sinasamba. Yung dragon at yung halimaw. Ngayon, ang tanong ngayon dito, sino kaya ang dragon na sinasamba ng lahat ng tao? Sino yon? Yan ay pinaliwanag po sa Revelation 12:9. 12:9 ba yun? Na kung saan ito ay ang halimaw, ang demonyo. Revelation chapter 12 verse 9, ang sabi ganito, itinapon ng napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng mga kampon. Sa madaling salita, yung dragon na tinutukoy dito ay ang halimaw. At ayon sa Revelation chapter 13 verse 4, ang dragon na nagbigay ng kanyang kapangyarihan, trono at otoridad sa halimaw. Yun. Ang tanong ngayon, sino ang tinutukoy na halimaw? Yan, no? Na siyang binagbigyan ng otoridad ng naturang dragon. Ano ang kahulugan ng halimaw na yon? Bakit? Kasi ayon sa Biblia, ang halimaw na yon ay parang leopardo. Kung ating babasahin yan dito sa Revelation chapter 13 verse 2, ang sabi ganito, ang halimaw ay parang leopardo. Ang mga paa nito'y tulad ng mga paa ng oso, at ang bibig ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono, at malawak na kapangyarihan. Sa madaling salita, ang tinutukoy dito na halimaw na pinagbigyan ay parang leopardo. Yan ha, parang leopardo. Ngayon, kung ikukunik natin yan sa Daniel 7, sa Daniel 7 na halimaw na parang leopardo, yun naman ang Gresya. Ang Gresya. So, hindi siya Roma. Astang Badyata. Ibig sabihin, ang tinutukoy pala na halimaw ay leopardo, hindi pala siya Roma kasi Gresya ang leopardo sa Daniel 7. Nako, mukha yatang lugi rito si Roy Tundag. Tuloy pa natin. Kinsa man ang mapintas nga mananap. Ang mananap mga igala mag-igsunan sa Daniel 7 versikulo 23 nagsimbolo ka naging harian.
Ayun, ang halimaw na binigyan ng kapangyarihan ng dragon ayon sa Revelation 13:4, yun daw yung halimaw na nasa Daniel 7:23 na ang ibig sabihin ay kaharian. Ha? Teka. Wait lang ha. Ibig sabihin ba yung nasa Revelation 13:4 ay isang kaharian? Sino namang nagsabi na yung halimaw sa Revelation 13:4 ay isang kaharian? Sige. Usa ka gingharian ug usa ka hari. Usa ka gingharian ug usa ka hari. Usa ka gingharian ug usa ka hari. Ang sabi niya, isang kaharian at isang hari. Ano isang kaharian at isang hari? Hindi. Bakit? Ang sa Biblia, isang kaharian, 10 yung hari. Hindi isang hari. O, ating basahin, Daniel 7:24. Ang 10 sungay, ating simulan sa sinasabi niyang Daniel 7:23. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ika-4 na hayop ay ang ika-4 na kahariang lilitaw sa daigdig. Ika-4 na kaharian. Ibig sabihin, isang kaharian. Ilan ang hari nito? Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan at dudurugin nito ang buong daigdig. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Ha? Ano ko sasabihin nito ni Roy Tundag? Isang hari, isang kaharian. Ano isang hari, isang kaharian? Eh yung isang kaharian dyan, may 10 hari yan. Palpak na naman. O, di daming palpak. Tuloy. Ang chapter 2 sa Daniel, ang kalibutan nagkumpos sa 4 ka gingharian gikan kang Daniel may galagson. Gikan kang Nebuchadnezzar, gikan sa Babylonia nga kingdom, gikan sa Medo-Persia nga kingdom, ug gikan sa Grecia nga kingdom, ug ang katapusan nga kingdom mao ang Roma. Ang Roma may galagson ang gitagna sa Daniel 2 nga mao kining mga Romano ang katapusan kalaban sa Dios ug mo iyang hukon ug mo iyang gunubon. Ay, ganun ba? Ang ganun, saan lumabas naman na yung kaharian, ika-4 na kaharian sa Daniel 2, binigyan ng dragon ng kapangyarihan. Oh. Saan naman natin mabasa na yung kaharian sa Daniel 2, ika-4 na kaharian, binigyan ng kapangyarihan? Ang tanong, yung sinasabi sa Daniel 2, na sinasabi niya yun daw ay Romano, yun ba yung leopardo na binigyan sa Revelation 13:4? Leopardo. Sa Daniel 7, ang leopardo, Grecia yun, hoy. Ayon sa paliwanag nyo. Ha? Yun ang Grecia. Eh, ba't naging Roma sa paliwanag dito ni Tundag? Hoy, there's something wrong. There's something wrong. Tuloy. Ang mapintas nga mananap ug ang dragon nag-usa sila, no? Karon tanawan ninyo ang pinadayag chapter 12. Pagtuon mo Biblia, may galing so labi naman mga CFD ha. Pagtuon mo pagbahay, no? Ang chapter 12 sa pinadayag, kinsa man ang nagukod ni Jesus Christ nga gusto siyang patyon pero gidala siya padulong sa langit. Di ba ang mananap ni Galexon? Okay, so ang sabi naman niya dito naman, ayon daw sa Revelation chapter 12, si Jesus Christ daw hinabol ng halimaw. At yun nga, dahil papatayin siya ng halimaw. Atin namang unawain kung anong halimaw ang tinutukoy ni Roy Tundag. Ito ba yung halimaw ang tinutukoy sa Revelation 12 o sarili na naman niyang kwento? Tuloy. Ang mapintas nga mananap ug ang dragon, kinsa man ang naglutos ni Kristo dinhis kalibutan sa dihang siya gipakataw nga gusto patyon, mao ang Romano higalagson. Kinsa man nga Romano, no? Mao ni ang gipanguluhan ni King Herodes. Pabinawan ni higalagson. Si King Herodes usa ka Romano. Si King Herodes usa ka Romano. Si King Herodes usa ka Romano. Ha? Isa ko no? Ano raw? Si Herodes, isang Romano? Si King Herodes usa ka Romano. Si King Herodes usa ka Romano. Pataka ka man lang dyan, tabi? Ay, Romano. Hindi Romano si Herodes. Idumita yun, oy. Patak ka lang kag Romano. Dito Romano, oh. Idumita to, oh. Ito basahin, oh, ChatGPT. Let's get ChatGPT.
Yung Haring Herodes na siyang nais makapatay kay Kristo ay isa bang Romano? Si Haring Herodes na nagnais makapatay kay Kristo sa kwento ng Pasko, Mateo 2:13-16, ay hindi isang Romano. Ano daw? Si Herodes, hindi isang Romano. Pataka ng jugag tabi. Pataka. Siya si Herodes the Great, isang Edomeo o Edomita na mula sa rehiyon ng timog ng Judea. Ay, hindi siya Romano. Siya ay Edomita. Pataka lang siya. Pero itundag, kapataka, register sila itundag. Ay, Romano, tukar. Wala. Padali mo Bastila. Bastid ka noon. Taka makaltabigot. Oh, hindi Romano si Herodes, ha? Lagay mo sa kukote mo, ha? Hindi siya Romano. Tuloy. Nahimong Katoliko ang Romano diha sa chapter 13 sa pinadayag nga naman kay ang Romano nga ngalan ilang gipalukok sa tibuok kalibutan. Ay, naman baka ka po. Hindi din kahanan eh. Hoy, mali ka. Ayon sa Biblia, ang ipalukop sa tibuok kalibutan, dili ang Romano nga pangalan. Ang Romano ko nga pangalan ko ni gipalukop sa tibuok kalibutan, dili oy. Kay ang Romano nga ngalan ilang gipalukok sa tibuok kalibutan. Ang Romano na pangalan, hindi yan ang ipinalukop sa tibuok kalibutan. Atin ba sa Roma 1:7? Sabi sa Roma 1:7, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Tinawag pala sila upang maging banal. Tapos sasabihin ni Roy Tundag, kalaban ng Diyos. Teka ha, wait lang. Sino nasasabing totoo rito? Si Roy Tundag o si Apostol Pablo? Ha? Sabi ni Apostol Pablo, ang mga taga-Roma tinawag para maging banal. Sabi naman niya ni Roy Tundag, ang Roma kalaban ng Diyos. Nako. Ako mapipiliin ninyo? Maniniwala ako kay Apostol Pablo, pero sinungaling na yan, never. Ang sabi, sumainyo nawa ang kapal at kapayapang mula sa Diyos na ating Ama sa Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa amamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Unsay gipalukop sa tibuok kalibutan, ang ilang pananampalataya. Ang kanilang pananampalataya, ingon siya, ang ngalan ko nga Romano. Patakara ang pagpagday ni Roy Tundagoy. Ito ba? Yung mga pinasasabi mo, puro palpak. Grabe ka. Dahil pagtuturo, mali. Kaming palpak talaga. Sana, magipagdialogo ka sa akin para mas lalo kang yun na. Huwag ko na lang ituloy. No? Oh. So, proceed tayo. Ilang gilimbungan ang tanang katawas tibuok kalibutan munang ang pulong karon nga Romano nahimo siyang universal. Universal, it means Catholic. Muna gitawag og Roman Catholic. Nako, iba na naman kasi nung sana kasi nung nga pinagsasabi si Roy Tundag dito. Roy Tundag, sana before ka magbigay ng komentaryo mo, pinag-aralan mo na sana muna. No, para hindi ka naman mapapahiya. O, tingnan ninyo ha. Sabi niya, ang pangalang Romano ay kanilang pinakalat sa buong mundo. Ito ay naging Katoliko. At dahil doon, pinangalanan siyang Romano Katoliko. Uy, teka, wait lang ha. Yan ba ang layas na talaga sa kasaysayan o ito na namang kwentong barbero nitong si Roy Tundag? Ating kinasa kasaysayan na nangyari. Ito tayo kay ChatGPT para bistado ka lagi sila no? Sa ChatGPT. Sabi dito, totoo ba na ang salitang Romano ay ginawang universal kaya naging Romano Katoliko? Sagot, ang salitang Romano sa Romano Katoliko ay tumutukoy sa pinagmulan ng simbahang Katoliko na nauugnay sa lungsod ng Roma, na siyang sentro ng kapangyarihan at pamahalaan ng Imperyong Romano noong unang panahon. Ang dahilan kung bakit naging Romano ang tawag dito
ay dahil sa ang obispo sa Roma o ang Papa ay tinuturing na pinuno ng buong simbahang Kristiyano ayon sa tradisyon ng simbahang Katoliko. Ngayon pa man, ang paggamit ng salitang Romano sa Romano Katoliko ay hindi nagmula sa isang sinadyang universalization. Oh. Anong sabi ni anong sabi ni Roy Tondag? Ang pangalang Romano gipalukop. Ibig sabihin sinadya, ay gipalukop man. Gipalukop, saan ba gituyo? Sinadya, gituyo, gipalukop. Ano ba natin gipalukop? Gipalukop. Lahim nang nalukop sa gipalukop. Nang nalukop gali, tuyo nalukop lagi siya. Pero gipalukop gali, gituyo, gina. Pero ang sabi rito, ang pagiging universal ng simbahang Katoliko ay hindi dahil sa pagsasabansa ng salitang Romano. Hindi ito nagmula sa isang sinadyang universalization ng terminong Romano. Nangyari ito dahil ang Kristyanismo ay unang lumago sa loob ng Imperyo Romano. Yan. Roy Tundag, ang dami mo talagang palpak. Sana hindi ka na lang kasi sana nagmarunong. Dahil sa pagmamarunong mo, ano nangyari tuloy sa'yo? Tuloy natin nang bumagsak ang Imperyo Romano, na natiling makapangyarihan ng obispo ng Roma, at siya ay kinilala bilang Papa ng Simbahang Katoliko, na naging pangunahing sentro ng pananampalatayang Kristiyano sa kanlurang mundo. Ang pagiging universal ng Simbahang Katoliko ay hindi dahil sa pagsasabansa ng salitang Romano. Sabihin, palpak si Roy Tundag. Palpak ka talaga, Roy Tundag. Grabe talaga pagkapalpak mo. Sobra-sobra. No? Okay, tuloy pa tayo. Sabi pa naman dito, ang pagiging universal ng simbahang Katoliko ay hindi dahil sa pagsabansa ng salitang Romano, kundi dahil sa kahulugan ng salitang Katoliko mismo, na nangangahulugang pangkalahatan o universal sa Grego Katolikos. Ibig sabihin pala, naging universal pala ang Romano Katoliko, hindi dahil sa Romano, kundi sa Katoliko mismo. Palpak talaga. Sobra. Grabe ka naman. Mahiya ka naman dyan, Tundag. Mahiya ka naman dyan, Tundag. No? Kaya pala Katoliko, kasi sa Katoliko mismo hindi dahil sa Romano. Sabi pa rito, lihat natin. Kaya ang Romano Katoliko ay nagtataglay ng kahulugan ng isang universal na simbahan na pinamumunuan mula sa Roma. Sa madaling salita, ang Romano Katoliko ay hindi naging universal dahil sa Romano, kundi dahil sa pagkalat ng pananampalatayang Kristiyano sa buong mundo na may sentrong pamumuno sa Roma. Hindi pala dahil siya ay pinalaganap sa buong mundo yung salitang Romano, tungpolong Romano, wala pala kung sibo kalibutan kapatakan yung istorya. Mole insulta. Basta lagi sa Batista, baka kon lagi na. May ebidensya ako, hindi ako gumagawa ng kwento rito. Tuloy natin. Ang Romano Katoliko kanus ang niabot sa Pilipinas, hinumdumi ninyo 1521 niabot ang Romano Katoliko sa Pilipinas, pinaagi sa usa ka sundalo nga si Magellan, kinuyugan sa mga pari nga Romano Katoliko may galisyon. Kinsay nagpatay ni Jose Rizal kay nisupak man sa Romanong simbahan? Mao ang sundalong mga sakop ni Magellan. Sino na umatay kay Jose Rizal, mga sakop ni Magellan? Kinsay nagpatay ni Jose Rizal kay nisupak man sa Romanong simbahan? Mao ang sundalong mga sakop ni Magellan. Kinsay nagpatay ni Jose Rizal kay nisupak man sa Romanong simbahan? Mao ang sundalong mga sakop ni Magellan. Hey, wait lang. Ang pumatay kay Jose Rizal, sakop ni Magellan?
Hala ka, naunsa naman tao na. Straight to the point. Live. Wait. Ang nagpatay kay Jose Rizal, mga sakop ni Magellan? Grabe. Ang nagpatay kay Jose Rizal, mga sakop ni Magellan. Grabe na to. Ha? Bro. Hay na kayo. To the point. Grabe, hay na kasi natanan. Uy, ito ba? Grabe. Palagi mang galod. To the point. Wala ka palagi unta. To the point. Uy, hindi pwede mangyari yun. Mga sakop ni Magellan, panahon niyo si Rizal Kalansay na. To the point. Grabe. Komedyante ka, Roy Tonda. Komedyante ka. Ituloy natin. Research po mo pa nagsa sa history, may galenson. Unya, ang Romano Katoliko, mao ang nahimong universal karon nga nahimo siyang tibuok kalibutan, nahimo siyang Katoliko na Roman Katolik, ug ang tagnas propesya nga ang Romano Katoliko mao ang kalaban sa Dios, ug ang pinadayang Daniel 2, Daniel 7, ug pinadayag 13 ug pinadayag 12. Basahan ninyo na mga higala ko mga CFD aron may balumos ka maturan nga ang Romano di ay nangalan. Ang Romano Katoliko mo di ang pinakakalaban sa Dios higala. Ay, kanimo, Roy Tonda. Nabasa ko na yan. Daniel 2, Daniel 7, Revelation 13, Revelation 17. Nabasa ko na yan at walang sinasabi dyan na Romano Katoliko yan. Katunayan, nung Webes, pinasok ko ang programa ni Bacalares, ni isa sa mga tanong ko patungkol dyan, wala siyang sinagot. Wala siyang sinagot. Okay, so wala siyang sinagot, kaya hindi papatunayan yan. Hindi nga kaya sagutin ni Bacalares, ko pa kaya. Yan, mayroon akong ginawang challenge. Challenge sa lahat ng SDA. Ha? Kung sino man sa inyo makapagpapatunay ng Romano Katoliko ang tinutukoy sa Daniel 2, Daniel 7, Revelation 13, Revelation 17, PM lang kayo at pag-usapan natin yan sa live. O di kaya, kung sabi nyo, para magkapera ako, di kayo ang mag-live, papasukin ko kayo. Sabihin nyo lang na mag-live ako dyan at ito ang topic ko. Pasukin ko kayo. Huwag nyo ko i-remove, ha? Lagot kayo ngayon dyan. Sige. So, tuloy natin konti. No? Munang nasabtan ninyo tungdi ang Biblia aron makahibalumo nga ang 666 ang mapintas nga mananap maudi ay ang gingharian sa Roma nga hangtod karon nagpabilin siyang gamhanan ug walay laing makapulpog ana mao lamang ang gingharian ni Kristo sa gingharian sa langit ug mao lamang ang pagbalik ni Kristo mao makapulpog ni anang Ginoo sa Roma si kinsa ang Ginoo sa Roma mao ang Santo Papa. Ha? Ano raw? Ang Diyos sa kaharian ng Roma, Santo Papa? Teka. Mukhang yata na sobrang kayatan ng paggamit, ha? Wala akong maalala na tinuturo yan na ang Santo Papa ay Diyos sa kaharian ng Roma. Nako, nagkasala na naman si Roy Tondag dito. Anong sinasabi ng Biblia, Roy Tondag? Ano nga ngayon? Balikan natin, ha? Exodo, Kapitulo 20, versikulo 16. Anong sabi rito? Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Agoy, nakasala. Ha? Unsa man nasa Bisaya, ayaw ka mo pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Agoy. Ha? Nakasala. Kung may tabo kung masupak ni mo na, ano mangyayari? Santiago 2:10.
Kon ang naglapa kay naglapas bisan usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan, agoy ka. Wala. Ano, sa buwan na ito, ilang beses ka nagsabat? Ay, lahat na yun, basura na yun. Wala na, basura na lahat. Bakit? Nilabag na naman uli ni Roy Tundag, Exodo 2016. Patingnan natin ha, to prove natin na talagang sinungaling ang mga Sabadista, basahin natin yung kanina si ChatGPT. Meron ba katuruan sa na ang Santo Papa ang Diyos sa kaharian ng Roma? Tanungin na. At tanungin si ChatGPT. Yan, okay? Totoo ba? Ayan na, totoo ba na ang Santo Papa ang Diyos sa kaharian ng Roma sa panahon natin ngayon? Tingnan natin ha, anong sagot ni ChatGPT ha? Okay. Anong sagot ni ChatGPT dyan? Tingnan natin. Ayun. Hindi totoo na ang Santo Papa ay itinuturing na Diyos sa kaharian ng Roma. Sabi ko na nga ba eh. Roy Tundag. Sino nga ang ama ng mga sinungaling, Roy Tundag? Nakalimutan mo na ba, Roy Tundag, ang 1844, Roy Tundag? Hindi totoo na ang Santo Papa ay tinuturing na Diyos sa kaharian ng Roma. Lalo na sa kasalukuyang panahon. Sa katuruan ng Simbahang Katoliko, malinaw na hindi kinikilala ang Santo Papa bilang Diyos. Ayun. Roy Tundag, pinanganak ka pala sinungaling, ano? O di kaya ay naging sinungaling ka lang dahil sa Seventh-day Adventist ka? Ha? Ang Papa ay ang spiritual na pinuno ng Simbahang Katoliko at may tungkulin siyang gabayan ng mga mananampalataya ayon sa mga katuruan ni Jesucristo. Tinuturo ng Simbahang Katoliko na ang Papa ay walang banal na kapangyarihan gaya ng Diyos. Tingnan mo! Hoy, Roy Tundag, sinungaling ka talagang tao ka, no? Ala! No, nagkasala ka naman sa Exodo 2016. Yung mga sabat mo, basura na yun. Nasa trash ka na yung pagsasabat mo. Kasi, Exodo 2016, nilabag mo, at ang nakalabag sa isang utos, nakalabag sa lahat, ala, wala na yung pagsasabat mo. Kuling mamuno sa simbahan sa pangalan ni Kristo. Kaya ang ideya ng Santo Papa ang Diyos sa kaharian ng Roma ay isang maling interpretasyon. Ay nako, Roy Tundag. Hindi na ako magtataka kung bakit takot ka makipagdialogo sa akin. Hindi na ako magtataka kung bakit takot kang makipagdialogo sa akin. Dahil sandamakmak ka na sinungaling. Ay, hindi kita titira ng personal, ha? Sinasabi ko lang yung ginagawa mo. Kasinungalingan. So, bistado ka na. Bistado ka na. Wala ka na magagawa dyan. Sino nga ama ng kasinungalingan? Alam mo na kung sino yun. Yun ang tatay mo. Bakit? Puro kasinungalingan ang pinasasabi mo. Kanina ka pa eh. Tinan mo ha, buong video niya, pinanood natin. Ang dami talaga ang kasinungalingan. Muna may galegson, hinaot ngayon yung sabta ng ato ang pagtuon. Nga unta atong hatagab kasing-kasing, nga magtuon tas propesiya o sa Biblia aron may balaan ginato ang tibuok kamaturan. Ha? Ano daw? Ang pinag-aaralan niya, propesiya? Ba't mali ang resulta? Dahil propesiya ang pinag-aaralan mo, at siyang pinapaliwanag mo, so nagpapakapropeta ang taong ito. Ano? Dahil nagpapakapropeta ito, puro palpak ang resulta, di bula ang propeta itong taong ito. Yan.
Yan ang napapala sa mga nagpapakapropeta, peke naman. Straight to the point. Peke ka kasi, nagpapakapropeta ka pa eh. Straight to the point. O, tinan mo kami mga Katoliko. O, meron ba kami yung nagpapakapropeta ba kami? Hindi. Kami nangangaral, dumidepensa. Pero yung pinag-aaralan yung propesya tapos interpret mo sa maling paraan, naku, may impyerno ka niyan. Tandaan mo yan. Ha? 429? Okay, so ganito na lamang po tayo sa sa oras na ito is dahil alam niyo na, kitang-kita naman ninyo na sobrahan itong si Tundag. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Pro Deo et Ecclesia.